VP Sara, malapit na po. Malapit na pong magiging Pangulo si VP Sara Duterte. Kunting tiis na lang po mga kababayan, kunting tiis na lang at malapit na matupad ang mga pangarap na si VP Sara Duterte ang maupo bilang susunod na Pangulo at mag-aayos sa bansa natin. Yan po ang gusto ng taong bayan. Duterte pa rin ang sigaw ng taong bayan. Yung mga naninira kay VP Sara Duterte, unti-unti na po silang bumabagsak. Unti-unti na po silang bumabagsak. Ito na yung time na sila ay unti-unti na pong mabibigo sa lahat ng kanilang mga plano. Isa na yan yung impeachment complaint na pinupukol nila kay VP Sara Duterte na diniklara o pinagtibay ng Korte Suprema na unconstitutional, labag sa konstitusyon ayon sa Korte Suprema. Yan pa lang, bigo na po ang mga kalaban ni VP Sara Duterte. Biruin mo, ang daming naninira kay VP Sara Duterte, kung ano-ano ang mga pinupukol nila kay VP Sara Duterte, pero sila ang unti-unting bumabagsak. Sila ang unti-unting nahuhulog pababa. Samantala, yung sinisiraan nila na si VP Sara Duterte ay unti-unting pataas. Yung mga nininira, unting-unting pabagsak. Unti-unti po. Diyan po talaga makikita kapag yung mga kumakalaban kay VP Sara Duterte ay gumagawa-gawa lamang para lang masiraan si VP Sara Duterte. Hindi po naniniwala ang taong bayan. Kapag sila ang naninira, sila ang babagsak. Unti-unti na po. Talagang mabibigo ang mga yan. Mabibigo po talaga ang mga yan. Isa na yung napakalaking kabiguan nila, yung impeachment na unconstitutional yung desisyon ng Korte Suprema. Isa na yun. Dahil isa yun sa mga alas nila laban kay VP Sara Duterte. Kaya sila ngayon nag-iisip na naman yan kung ano na naman ang plano nila sa gagawin nila para masiraan si VP Sara Duterte. Isa na yung plunder na isinampa ng mga grupo ni Trillanes, kasama si Trillanes kay VP Sara Duterte. Kung ano-ano ang pinupukol sa kanila. Ano-ano ang pinupukol. Grabe po ang pinupukol nila kay VP Sara Duterte. Pero lahat ng iyan po ay walang magwawagi sa kanila. Sa bandang huli, ang Vice Presidente pa rin ang magiging susunod na Pangulo at malapit na yan. Kunting kimbot na lang yan. Kunting kimbot na lang yan. Madali na lang yung taon na yan. Madali na yan. Napakabilis na lang po niyan. Napakabilis na lang po niyan. Napakabilis na lang po niyan. Kaya sila tarantang-taranta na po sila ngayon. Tarantang-taranta na sila. Dahil hindi na nila mapipigilan. Hindi na po talaga nila mapipigilan si VP Sara Duterte. Yan ang isa sa mga kinakatakutan talaga nila. Takot na po yan sila na magiging Pangulo si VP Sara Duterte. Dahil sigurado, babalikan sila ni VP Sara Duterte sa mga ginagawa nila. At yung mga gumagawa ng mga kabulastugan dyan sa posisyon, kinakabahan na rin po ang mga ngayon. Nag-iisip na yan sila kung ano ang gagawin nila kapag si VP Sara Duterte ang maupo bilang Pangulo. Isa na po yan si Trillanes. Biruin mo, sabi ni Trillanes, wala din daw saysay kung tumakbo sa bilang senador at manalo siya kapag si VP Sara Duterte ang magiging Pangulo. Akala mo naman mananalo? Akala mo mananalo pagka senador? Ni tumakbo nga ng mayor sa Caloocan, hindi nga nanalo. Senador pa kaya? Tama lang hindi siya tatakbo dahil hindi naman siya mananalo, mapapahiya lang sa sarili niya. Hindi na lang daw siya tatakbo dahil mawalang saysay lang din po daw dahil si VP Sara Duterte ang maupo bilang Pangulo sa 2028. Biruin mo, pati siya, tanggap niya
alam niya na si VP Sara Duterte talaga ay magiging Pangulo pagdating sa 2028. Alam na alam niya. Kaya lahat gagawin nila niyan. Gagawin nila lahat para lang mapabagsak si VP Sara Duterte. Pero baliktad ang nangyayari. Baliktad po talaga ang nangyayari. Dahil yung tao o gusto nilang ipabagsak na si VP Sara Duterte ay unti-unting umaangat. Samantala na sila yung gustong magbabagsak kay VP Sara Duterte, sila naman ang unti-unting bumabagsak. Sila mismo ang babagsak at hindi si VP Sara Duterte. Dahil si VP Sara Duterte, kahit pinagtulungan, pinagkaisahan, nakatayo pa rin. Nakatayo pa rin, hindi bumabagsak. Dahil yan sa suporta ng taong bayan. Taong bayan ang nagpapalakas kay VP Sara Duterte. Dahil napakarami pong nagmamahal sa kanya. Marami. Kaya suportado siya ng taong bayan. Ang taong bayan mismo ang magtatanggol kay VP Sara Duterte sa mga paninira nila sa kanya. Kaya ganun kalakas si VP Sara Duterte. Nakatayo dahil yan sa taong bayan. Nakikita ni VP Sara Duterte yan na maraming nagmamahal sa kanya. Maraming nagmamahal at maraming gustong-gusto na siya magiging Pangulo ng bansa dahil tiwala ang taong bayan na si VP Sara kapag nagiging Pangulo ay magiging maayos ang bansa natin. Maging maayos. Kaya yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit gustong-gusto ng taong bayan na si VP Sara Duterte ang maupo bilang Pangulo sa susunod. Kaya yung mga kalaban ngayon tarantang-taranta na, takot na, hindi na gaano makatulog dahil nga palapit na. Malapit na yan. Mabilis lang po yan. Mabilis lang. Andyan na yung karma. Yan ang makukuha nila. Hindi yung mga pansariling interest nila. Sa mga ginagawa nila ngayon, yung karma ang makukuha nila. Karma po. Hindi yung pagwawagi sa mga gagawin nila kay VP Sara Duterte. Hindi talaga sila magwawagi. Si Risa Hontiveros tatakbo bilang Pangulo, pagtatawanan lang yan ng tao. Mapapahiya lang yan siya. Mapapahiya lang yan. Sigurado yan. Inuduro ang bagsak niyan. Iniduro po talaga. Si ano naman, si Senador Tito Soto, nalungkot daw sa desisyon ng Korte Suprema. Uy, nalungkot. Nalungkot siya. Dahil alam po natin, mukhang may sariling interest din. Di ba? Nalungkot. Nalungkot siya sa desisyon ng Korte Suprema. Yung impeachment ni VP Sara Duterte o laban kay VP Sara Duterte ay labag sa konstitusyon ayon ng Korte Suprema. Di ba? Nalungkot daw siya sa desisyon. Lalong-lalo na yung mga matinding umano kay VP Sara Duterte yan. Yung matinding naninira kay VP Sara Duterte yan. Dahil alas nila yan yung impeachment Ngayon, magpaplano na yung mga yan. Magpa-file ulit ng impeachment ang mga yan. Hindi yan sila titigil dahil taranta na nga yan sila Taranta na. Nagmamadali na sila. Doble kayod na po sila. Doble kayod. Tarantang-taranta na po yan mga yan. Pero, kapag naupo si VP Sara Duterte bilang Pangulo, tingnan na lang po natin kung anong ingay ng mga bungangan yan. Kung hindi maging tahi yan. Yung iba dyan, magsabalutan, lalayas. Yung iba dyan, magtatago na sa lungga. At yung iba dyan, sigurado, alam na po natin ang mangyayari. Lalo na yan si Dilima, Trillanes. Ewan ko na lang kung anong gagawin ni VP Sara Duterte yan kapag si VP Sara Duterte maging Pangulo. Hindi po natin alam yan. Pero yan, konting tiis na lang po mga kabayan. Yung pangarap natin na maging Pangulo si VP Sara Duterte, malapit na yan. Malapit na yan. Dasal lang po tayo. Dasal lang po. Dahil walang kasamaan na magwawagi sa kabutihan. Yan po ating pagkatandaan. Ang gumawa ng kasamaan at paninira sa kapwa, yan ay makakarma. Yan, makakarma po talaga ang mga yan.
Sabaga, baliktad yung pangarap nila. Pangarap nila na mga gusto nilang pansariling interes, baliktad po ang makukuha nila dahil sila mismo ang babagsak. So yan po mga kababayan.